kay mentor mo, pero field sa akin. Kaya lang, hindi kasi pwedeng paghiwalayin mo ang online and field. Lagi siyang interconnected. Kaya pag gumaling ka online, magaling ka rin sa field. Pag gumaling ka sa field, magaling ka rin sa online. Okay? Ngayon, dapat matuto kayong mag-goal setting. Ito yung number 1 na dapat matutunan yung skills. Mag-goal. Bakit importante ang goal setting? Kasi dito madidetermine yung magiging hataw mo. Bakit yung iba, hindi tayo pare-pares ng hataw, yes or yes? Yes. Hindi din tayo pare-pares ng tulog, ng gising. Yes or yes? Yes. Kasi magkakaiba tayo ng goal. Kung ang goal mo 10,000 per month, ang goal ko 100,000 per month, hindi tayo tugma. Sa'yo, okay lang matulog ng maaga. Tama ba? Kaya napaka-importante nang isi-set mo na goal kasi yan yung magiging target mo. Lahat ng magiging hataw mo, magbibase yan dito sa isi-set mo na goal. Okay? Ngayon, kapag ikaw ay nag-set ng goal, wag ka magsiset ng goal na pasok sa sa comfort zone mo. Laging ang standard mo dapat, ano yung kaya mong gawin, next level mo, yun yung itatarget mo. Huwag yung komportable ka. Parang parang nag-gym ka. Kung yung lagi mong binubuhat, is yun at yun ang bubuhatin mo, hindi lalaki ang muscle mo. Kailangan mo mag-upgrade. Same thing din sa pag-goal. Gets? Yes. Ngayon, isa sa pinaka-dapat mong matutunan sa pag-goal setting, dapat number 1, matutunan mo talaga muna dito is yung basic skills. Itong basic skills na to, eto na yung tinuro kanina ni mentor mo. Okay, bakit kailangan yung matutunan ng basic skills? Ang basic skills kasi, eto yung dapat na ginagawa mo. Okay? Kasi maraming sumasali or maraming nag-hub na yung hataw nila, inaasa nila sa mga sponsor nila, apply nila. Paano pag walang apply mo? Paano mo gagawin yung network? Sige nga. Kung wala, halimbawa wala ako, sino magpipresent? Nagets nyo? Kaya kailangan yung matutunan to kasi independent distributor ka. Yan yung sinign upan mo. Hindi ka naman nag-sign up na dependent distributor forever. Tama mo ba? Sarili mo itong negosyo, kaya dapat alam mo yung ginagawa mo. O parang ganito, magninegosyo ka ng bakery. Di ba? Bakit marami nagnegosyo ng bakery na nalugi? Kasi yung nag-set up ng bakery, hindi marunong mag-bake. Kung magninegosyo ka ng bakery, dapat marunong ka mag-bake. Alam mo, ingredients. Alam mo paano nabubuo yung tinapay. Nagets mo, hindi pwedeng may pera ka lang, nagnegosyo ka, bakery. Diba? Kasi pag umalis yung panandero mo, paano ka? Same thing din, nagtayo ka ng barbershop. Pag umalis yung mga barbero mo, paano ka? So dapat dito, malaman mo, basic. Kasi pag nalaman mo ang basic lahat, magagawa mo na. Okay? So, ano tong basic? Sige nga, kung may natatandaan kayo sa presentation kanina ni Mentor Mon. Ano yung number 1 na basic skills? Prospecting. Tinuro ka niya kayo prospecting sa online, tama ba? Yes. Ngayon, tuturuan ko kayo ng prospecting naman sa field. So, dadagdagan ko lang ng konti yung sinabi ni Mentor mo. Okay. So, eto kasi, ginagawa namin ito dati, pero it's up to you kung gagawin nyo pa ngayon. Sa field, mostly na nire-recruit natin sa field is stranger. Yes or yes? Yes. So, pwede ka mag-flyering, pwede ka mag-dikit-dikit ng poster. Dati kasi yan ang ginagawa namin. Pero ngayon, pwede mo na lang siyang i-upgrade. Pwede kang magpagawa ng poster, pero hindi mo na ipopost. Diba? Example, yung poster natin para sa pag-hub. Di ba meron ba kayo nun? Yung hiring? May nakita na kayong ganon? Yes. Na andun yung mga qualification. So, pwedeng magpa-print ka nun sa isang bond paper. O kaya naman, yung product natin sa OBI, magpa-print ka nun sa isang bond paper.
O, yun lang yung ipapang-approach mo. Pag Gen Z, yun ang ipapang-offer mo. Pag may negosyo, ang i-offer mo yung insurance natin. Kumbaga, yung flyer, yung poster, gagamitin mo na lang siya para makapag-approach ka ng prospect. Okay, ngayon, ang iba nahihirapan mag-prospecting, nahihirapan mag-invite, pero ang hindi nyo naiintindihan, dati nyo na siyang ginagawa. Di ba? Medyo iba lang yung term natin, pero maniwala kayo sa hindi, dati nyo siyang ginagawa. Nanood ka ng sine, nanood ka ng sine, nagandaan ka, kinikwento mo hindi. That's already invitation. May kinainan kang restaurant, nasarapan ka, kinikwento mo hindi. Kwento. Nang-i-invite ka, na wala ka naman kinikita. Nai-gets nyo? So ngayon, bakit ka matatakot na gawin yun dati mo nang ginagawa? Gagawin mo lang siyang creative and medyo ibang approach. Pero it's the same thing actually. Okay? Ngayon, isa sa pinaka effective na pagpo-prospect sa field is isasabihin nyo sa pag-BMS. Sino nag-BMS na? Sino yung hindi pa nag-BMS? Sige nga, para makita natin. Ano daw ang BMS? Sabi ni Mama Edith. Ang BMS, ma'am, yan po yung tinatawag na basic marketing skills. So, pag sinabing basic marketing, tuturuan ka magbenta. Basic yun. Okay, bakit importante ang pagbenta? Kasi may produkto tayo. Tama. So, kailangan mong matutunan magbenta. O ngayon, paano ka matututo magbenta? Magbenta ka. Walang shortcut actually. Lagi ko itong sinasabi, hindi ka matututo magbisikleta, na kwento lang. Hindi ka matututong lumangoy, na kwento lang. Ganito yung floating, stroke. Hindi, dapat. Gusto mo matuto mag-swimming, nasa tubig ka. Gusto mo matuto mag-drive, ikaw may hawak ng manibela. Gusto mo matuto magbisikleta, ikaw dapat magpedal, magbalanse. Yes, masasaktan ka kasi matutumba ka. Diba? Pero doon ka matututo. Kaya walang shortcut. Gusto mo matuto magbenta, kailangan mo benta. Kahit anong sample namin, kahit anong ipakita namin, ganito ang approach, ganito sasabihin, hanggat hindi ko ang gumagawa niya, hindi mo yan matututunan. Okay? Ako proven and tested ko yan, kaya laging pag may talk ako, never ako nagpa-practice na nasabihin ko. Ngayon, di ba, nagsasalita ako, tanungin nyo kung pinractice ko sasabihin ko. Hindi. Nung nag-attend kami ng Gala Night, tinawag kami ni Mentor Weng. Kasi nga, parang ang topic doon, may tinawag na mga first time nag-attend, tapos may tinawag na mga veteran na nag-attend ng top 500. Kami tinawag ni Mentor Weng pagdating sa veteran. Pero sinabihan na kami before pa. Si Mentor Weng, grabe na yung practice niya. Ako hindi ako nagpo-practice kasi nga, kilala ko ang sarili ko. Kahit anong practice ko, pag on the spot, wala naman akong nasasabi. Lahat ng inisip ko, pre-practice ko, wait lang, parang nawawala lang din naman. Kaya ako, sabi ko, sasabihin ko na lang yung naman ang puso ko, ano yung gusto kong sabihin, yan na lang. Diba kumbaga, restored knowledge na lang siya, o kaya experience na lang. Kaya itong nasasabi ko sa inyo, hindi ko siya pre-practice, nasasabi ko siya kasi dati ko siyang ginagawa. Na-experience mo na. Okay? Kaya, yun, i-master niyo yung pag-BMS kasi, parang hitting two birds in one stone siya. Nakapag-prospecting ka na, nakapag-benta ka pa. Actually, pwede mong gawing props yung pagbebenta. Pero ang pinaka-target mo talaga is makuha yung FP niya. Diba? Bebentahan ko to. Ang pinaka-purpose ko, bumili to o hindi, i-add ko to sa Facebook. Diba? Yes. Ako nga dati, kasi nung time na nag-BMS ako, una kong pag-network, hindi pa easy ha. Kasi before easy, kasama ko na sila, Mentor Joseph Lim sa ibang company. Lahat kami single. So yung pagpa-flyering, pagpo-prospecting sa field, props lang namin yon para mag-approach ng babae. yung ginagawa namin. Kaya pag pangit, hindi namin pina-flyers yan.
Pag medyo ang tindig mga mga pa-beauty queen, tapos maiksi ang short, yan. Yan yung namin, nilalapitan. Binibigyan namin ng flyers. Yan. Ngayon, kunin man o hindi yung flyers, kukunin namin ang number niyan. Di ba? O yun na yung prospect na yun. Tapos double blade pa yun. Pag hindi nag-join sa business, hindi baka mag-join sa akin. Ninong. Pero huwag nyo nang gagawin nyo ngayon, boss. So, dapat focus kayo sa ano nyo. Dapat focus kayo sa goal nyo. Pero actually, ganun siya kadali yung pagpo-prospect. Sa totoo lang. Pagdating sa field. Kasi malalaro mo lahat ng sasabihin mo. Tama yung sinabi kanina ni mentor mo. Ang pinakasikreto lang naman, online man sa on-field, unang approach mo dapat first 5 seconds makuha mo. Yung unang 5 segundo, dapat makuha mo siya. Paano mo makukuha? Pag yung tao nag-respond, lalo na pag nakangiti o tumawa siya sa'yo. Diba? Okay, kung magaling kang mangiliti, advantage yun. Magaling kang mag-joke, advantage yun. Pero huwag kang lalapit. Knock-knock. Yun agad yung approach mo, di ba? Ano yun? Skills din kasi yun. Na matututunan mo siya na mabilis mo mapaparesponse yung tao. Anong sekreto para naging response yung kausap? Kausapin. Ang approach mo, tanong. Para sasagot siya. Tama ba? Example ito, tatanungin ko, lalapitan ko, taga-naga ka ba? Magsasagot, hindi. Sasagot. Hindi lang to sasagot pag pipito. Tama ba? Or bigay siya. Kaya dapat ang approach mo laging May tanong. patanong. Ngayon, ang tanong depende sa in-approach mo. Pag ang in-approach mo bata, ang tanong mo dyan kung nag-aaral. Nag-aaral ka ba? Walang tamang sagot. Pag nag-aaral mo hindi. Diba? O next na tanong mo, halimbawa, ang sagot niya nag-aaral. Ako, ang tanong ko lagi dyan, kung nag-boarding house siya. Nag-boarding house ka ba? Magkano yung gastos mo kung nag-boarding house ka? Ngayon, pag sinabi niya na yung expenses niya, open ko yan mag-hub. Kagaya yung kausap namin kaninang madaling araw, nagtatrabaho siya sa... Sa'yo ba yun? Sa'yo, pupunta siya dito mamaya? Nagtatrabaho yun sa Master Square, di ba? So, nagbo-boarding house siya, 2,000 pesos yung binabayaran niya sa boarding house. So, sabi ko sa kanya, yung binabayad mo dyan, ibayad mo na dito, may pagkain ka pa. Di ba kaysa dyan, 2,000, rent lang yun. Sabi ko, pili ka. Tapos dito, magagawa mo pa yung negosyo. I don't know kasi sa ibang hub, sa amin kasi, ang ginagawa kasi namin, sineparate na namin yung ambag sa hub. Sineparate na namin yung ambag sa pagkain, tapos yung ambag sa meals. I don't know kung ginagawa nyo ba yun, yung halo-halo ang ambag nyo. Sa amin kasi, para hindi kami mahirapan maningil, 500 pesos ang singil namin per week sa food. Food lang yun. Ngayon, pag may dumadating na bill, ang banan lahat. Alam ba, dumating na yung bill ng kuryente, magkano yun? Kung 10 kayo, di divided by 10. Diba? Pag naubusan ng gaso, di divided by 10. Mas madali maningil. Kaysa singil mo siya isahan. Diba? Diba? Isahan, singilin mo 5,000. Mahirap magbayad kasi buo. Diba? Pero kung utal-utal, mas magaan siya. Yun yung ginagawa namin ngayon sa sa hub namin. So, pwede nyo din gawin or nasa saving. Tapos sa amin, first 90 days, food lang yung binabayaran. Kami muna nag-shoulder ng mga bills. Ngayon, after 90 days, after ng training niya, obligado ka na din mag-ambag sa bills. So, ganun yung namin ngayon, diskarte namin ngayon. Okay? So, yun. Pag estudyante, pwede mo, di ba may kasi, di ba? Importante yung tinatawag ditong mindsetting. Di ba sabi ni mentor mo, huwag ka muna magpipresent unless naset mo na yung utak niya na makinig sa'yo. Parang laro, hindi ka pwedeng basta sasabak sa basketball, hindi ka na-stretching or nag-warm up. Ang bilis mong mapapagod or baka mga muscle mo tawag doon? Pwedeng mamulikat. O ang iba nga niya na yung muscle na pupunit pag yun nabibigla.
Kaya dapat nag-stretching ka talaga. Same thing din sa atin. Waste of time, pag yung tao, presentan mo tapos hindi ready makinig. Mahalata mo naman yan pag hindi pa ready makinig. Unang-una, tingin ng tingin sa oras siya. Di ba kinakausap mo, kung saan nakatingin. Di ba, hindi yan willing makinig. So pag gano'n, huwag niyong pipresentan, sayang ng oras niyo. Okay? Kaya kailangan ma-mindset niyo muna. Ang mga kabataan naman, ang dali yung mindset eh. Halimbawa, estudyante, o tatanungin mo lang, okay ba sa'yo habang nag-aaral ka, huwag na natin hintayin, makagraduate ka. Ngayon pa lang, kumita ka na habang nag-aaral ka pa lang. O okay ba sa'yo, additional 5,000 monthly? Diba yung at least pandagdag mo sa ano mo, sa panggastos mo sa school? Sa tingin mo, ano magiging sagot niya? Yes. Yes, pandagdag eh. Diba? Pag empleyado naman, ang tanong mo agad kung may ipon na. Saan ka po nag-work? Gaano ka na po katagal sa work mo? May ipon ka na po ba? Magkano na po ipon mo? Di ba yun ang tanong? Pwedeng sumagot may ipon, pwedeng wala. Walang tamang sagot doon. Kahit anong sagot niya, pwede mo siyang kunin. Pag sinabing walang ipon, ano sasabihin mo? Ay sakto. May solusyon ako para this time makapag-ipon ka na. Kasi wala ka lang naiipon kasi nga sakto-sakto lang yung kinikita mo sa expenses mo. Ang solusyon lang naman dyan, magdagdag ka na source of income or pagkakakitaan. So ito po, may alam akong part-time na negosyo na madali mo magagawa kasi pwede mong gawin online, pwede mong gawin po field. O paano pag sinabing may ipon? Ay, good news po. Since may ipon ka, madali mo ito magagawa kasi may pangkapital ka agad. So walang tamang sagot. It's up to you kung paano mo siya lalagyan. Diba? Tapos pwede mong sabihin sa kanya, iba pa rin po yung may passive income ka, tapos may leverage ka, rather than nakaasa ka sa sarili mong katawan. Kasi ang reality ng buhay, hindi ka forever malakas. Ang tendency ng tao, patanda ka ng patanda. Eh paano kung hindi mo na kaya magtrabaho, nakaasa ka sa sarili mong katawan? Diba? O pag wala ka ng trabaho, may kita ka pa ba? Wala. Hindi mo na kaya magtrabaho, wala kang kita. Pero kung may passive income ka, pag sinabing passive income ka, yung kahit wala kang ginagawa, tuloy-tuloy pa rin yung daan sa'yo ng pera. Diba? Paano mo yun magagawa? Yun ay kung may leverage business ka. Pag sinabing leverage, you are using, tawag dito, yung skills, oras ng ibang tao. Which is yan yung pinakasikreto, bakit yung mayaman yung mga mayayaman. Ang tanungan dito, ilan yung empleyado mo? Kasi yan yung magiging leverage mo. Parang sa atin, ngayon, kung wala ka pang leader, wala ka pang downline, para kang self-employed. Kumikita ka sa sarili mong hataw. Pero kung kagaya ka ni Mentor Joseph Lee, may 3 million na downline. O sa tingin mo, may 3 million kang downline, matulog ka ng isang buwan, may kita pa rin? Yes. Kita pa rin. Pero pag wala ka pang leverage, wala ka pang right na matulog. Nagets nyo? O yun yung maganda sa negosyo natin. Pag napaintindi mo dun sa prospect mo, yung leverage. Same thing din sa negosyante. Pag negosyante ang kausap mo, karamihan ng negosyante, pwedeng, pwedeng dalawa kasi yan eh. Di ba meron tayong tinatawag na meron tayong tinatawag na time freedom, tapos financial freedom. Hindi lahat ng negosyante meron ng dalawang to. Okay? Meron mga negosyante, malaki ang kinikita, financially free, pero wala silang oras. Kasi hindi nila maiwan yung negosyo nila. Di ba? Meron naman ibang mga negosyante, ang dami nilang oras, hindi din naman nila sila kumikita ng malaki. Kaya ang pwede mong i-offer sa kanila, parehas po ito, makukuha mo. Kasi nga po, may leverage ka. Diba? O tapos karamihan ng negosyante, positive yan pag in-offer mo ng business. Tapos ang dali kausap ng negosyante, pag pinakitaan mo na figures, pakitaan mo ng computation. O, halimbawa, naglabas ng 1 milyon, 5 milyon yan sa negosyo. Tapos magkano kinikita? Diba? O, example. Bigyan kayo ng sample. Kung gusto mo magnegosyo ng Grab, bibili ka ng kotse. Yes or yes? Yes. Magkano yung kotse?
Million. Sabihin Depende. natin, ano lang, basic lang, mga BUs lang. 100, 800. Mga 900,000. Ipaparegister mo ba yan sa ano, sa Grab? O sabihin na natin, sarado sa 1 milyon yung kapital. O ngayon kung meron kang Grab na ano, na taxi, ay na BIOS, 1 million ang kapital, o ang tanong, magkano ang kita? Ilang, Di ba? O pwedeng kumikita ng 1,000 per day, o sabihin natin 30,000 per month, pero 1 million ang kapital. Negets mo ba? Yes. Dito, magkano lang ang VIP? 200,000. 200,000. Magkano ang pwedeng kitain buwan-buwan? 87. Di ba? Pwede kang kumita ng 100,000 buwan-buwan. Magkano lang kapital mo? 200,000. Pwede mo siyang pakitaan ng magano'ng computation. Di ba si Mentor Joseph Lim dyan na positive? Hindi siya makapaniwala na ang kapital lang, magkano lang. Kasi ang mindset niya, jeep. Kasi yun ang negosyo nila eh. Magkano ba ang jeep? Bibilin mo ang jeep, mga 700,000, 800,000. Kasama na boundary. O magkano lang ang boundary ng jeep? 800 pesos per day. Sa 800,000 na kapital. Samantalang sa atin, ilan ang pwede mong kitain sa isang araw? Marami tayo nakikita ang post, 20,000, 1 day income, 50,000, 100,000, 1 day income. Di ba? So, ganun kaganda yung ano natin, yung negosyo natin. Kaya, it's up to you, sa inyo guys, kung paano kayo mag-mindsetting pagdating sa field. Kasi wala namang tamang tamang lakad pagdating sa field. Kasi nga, iba-ibang yung tao na nakakausap mo. So, dapat, iba-iba din yung magiging approach mo. Okay? So, pagdating naman sa sa invitation, may dalawa akong favorite na approach na ginagawa pagdating sa field. Number 1, yung kidnapping. Okay? Kidnapping. Tapos shotgun. Ito yung mga favorite approach. Yung mga pagsindikato, shotgun. Ano yung kidnapping? Tandaan nyo, ang tao may gustong marinig yan so nag-iimbita sa kanya. Parang kayo, pag inimbita kayo, sasama kayo, pag yung gusto nyo marinig, nababanggit. Okay? Halimbawa, babaero to, kunwari, pag iimbitahin ko to, sasabihin ko sa kanya, may papakilala ko sa yung chicks. Maraming babae. Sasama hindi. Kasama. Kasi nga, babaero siya. Kung ito naman, baka Diyos, sasabihin ko sa kanya, may worship tayo. Kasama hindi. Kasama. Kaya nga, ang pag-i-invite, depende siya sa gustong marinig ng kausap mo. Kaya ang tawag doon, kidnapping. Kasi pagdating dito, iba i-offer mo. Ngayon, ang sikreto na lang dyan, paano mo siya babawiin? Di ba? Ako, ang approach ko na, example, kinidnap ko. Kunwari, kung ano sinabi ko, tapos dito ko dinala. Pagdating dito, bro, pasensya ka na. Kasi sa totoo lang, hindi ko kasi alam kung paano kita iimbitahin. Kaya sinabi ko sa'yo na ganito ang pupuntahan natin, pero dito kita dinala. Pero anyway, promise, hindi ko sasayangin oras mo. Kasi ipapakita ko sa'yo is pagbabago ng buhay mo. Yes. Okay? So yun yung sarili kong script. Bahala ka kung paano mo siya dadalhin dito. O paano mo siya dadalhin sa hub. Okay? Kasi ang gagawin kasi natin, di ba sa field, bibit-bitin mo siya para ma-invite mo sa presentation, tama? Yes. Ang presentation natin yung IIE, Income Innovation Expo, ginagawa natin siya monthly. Ngayon, pag wala tayo noon, pwede nyo dalhin dito, one-on-one presentation. So make it sure lang na yung apply nyo nandito na. Okay? Kasi kung hindi ka pa marunong mag-present, yung apply mo muna ang mag-present. Ikaw lang muna yung taga-bit-bit ng mga prospect. O kaya, dalhin nyo na lang sa hub. Okay? O, again, walang tamang approach kung paano mo kidnapping yun. Pero wag lang yung talagang kidnapping na nag-ban, tapos pinaanan mo, sinako mo, di ba? Talagang makakasuhan tayo nila. Kung sinabing kidnapping, yung yung sinabi ko, sasabihin mo yung gusto niya marinig, tapos babawian mo na lang. Halimbawa, type ka, di ba? Halimbawa, babae, halimbawa, babae ka,
kunwari, yayayain ka mag-date. Ikaw mag-accept ng ano. O sige po, okay lang po ba doon tayo sa Greenwich? Tapos pagdating sa Greenwich, okay lang po ba samahan mo ako sa taas? Kung CCR lang ako. May tao kasi dito, may CR doon sa 3rd floor. Ganun lang. Tapos pagdating dito, wala namang inidoro. Di ba? Dito na yung apply mo, set up na. Di ba? Mga ganong diskarte. Kumbaga, bahala ka, paano mo siya mabibigtin. Okay? Ito namang shotgun, ito kasi dadalhin mo dito sa office o dadalhin mo sa hub. Itong shotgun approach, ginagawa namin to house to house. House to house. Hindi ka magdadala ng shotgun, okay? Kaya tinawag na shotgun kasi on the spot na presentation, walang schedule. Parang tinutukan mo, bili ka, parang gano'n. Kaya siya tinawag na shotgun approach. I don't know kung experience nyo to, na nakipag-appointment ka, tapos ang daming naging reason sa'yo nung kausap mo, na keso busy siya, may gagawin siya, maglalaba siya, di ba? Wala ako dito kasama sa bahay, dami kong ginagawa. Pero promise, puntahan mo, nanonood lang ng TV yan. Di ba? Okay, walang ginagawa yan. Kaya ako, ang ginagawa ko niyan, pag sabihin, alam mo, may prospect ako, walang schedule, pupuntahan ko na yan. Walang pasabi. Parang surprise visit ba? Mas sigurado pa ako na mapipresentan mo yan. Tapos kasama mo yung apply mo. Okay? So again, sa inyong mga bago, hindi kailangan ikaw magpipresent. Ikaw lang yung mag-schedule, bibit-bilin mo lang sa apply mo, then sa apply mo bahala. Okay? Ngayon, eto malupit yan. What if may schedule ka ng umaga, ng hapon, ng gabi? Tapos, eto i-share ko sa inyo. Dati, nung ginagawa ko to sa field, umaalis kami ng bahay, as in, wala pang kain. Okay? Aalis kami mga 8 or 9, parang empleyado. Di ba pag empleyado ka, ano oras ang pasok mo? 8. Mga 8, mga 8 or 9 ang labas namin. May pupuntahan kami unang bahay. So ano yan? Mga 3 bahay yan. Kasi kung wala, at least meron kang second option. Pag wala, may third option ka. O ngayon, darating kami dun sa unang schedule namin, mga alas 10 ng umaga. Anong meron pag 10 a.m.? Snacks. Merienda. Ang Pilipino, mapag ano yan, Hospitality. di ba, mapagtanggap ng bisita yan. Pag nakita, anong ginagawa mo dito? Kuha ka nga ng soft drinks tapos skyflex na sa tindahan. Di ba? Di ba? Mag-uutang ka muna doon. Kaya kitiha. Di ba normally ganon? In short, wala kang kain, napapamerienda ka pa. Tama ba? Ganito malapit. Matatapos yung schedule mo, mga 11:30 or magla-lunch time na. Yes or yes? Pupunta ka naman sa sunod na bahay. Anong meron pag lunch time? Kain na lang. Kainan ulit, lunch. Ang tanong sa'yo, kumain ka na ba? Hindi pa. Huwag kang sasagot na oo na kasi hindi ka pakainin. Actually, kakain kami after po dito sa sa inyo. So, parang nung sasabihin sa'yo, hindi, kumain ka na. Di ba, kakain ka na naman. Ang next na schedule mo ngayon, mga alas 3 ng hapon. Anong meron pa alas 3? Merienda ulit. In short, nakakapag-network ako dati na wala akong pera. Ito pa malupit, pinakain ka na, mabebentahan mo ba? Kasi ang goal, tandaan nyo ang goal lagi, huwag kang aalis sa bahay na yun na wala kang benta. Okay? Kaya dapat may bit-bit ka laging package. Ano yung pinakamurang package natin? 10.5. Kung hindi mo siya mapa-hot spin, at least mabentahan mo na produkto. Okay? Pag hindi mo nabentahan ng produkto, dapat may dala kang kape. Diba? Pag hindi kaya ng isang box, di isang sachet. Kaso may mga nagre-reason out na bawal sa amin, bawal kasi sa amin yung kape, bawal sa sabi ng doktor ko, bawal sa religion namin, bawal. Kaya lagi ako may dalang toothpaste pag nag-ano ako, bebenta. Kasi pwede mag-reason sa lahat. Pero huwag mong sabihin, bawal sa'yo mag-toothbrush. Grabe naman yan. Bawal ba sa'yo mag-toothbrush? Kaya may toothpaste ka, yun yung pang-last mo. Pang-last resort mo. Tapos ito sinasabi ko to,
dinadaan ko sa joke. Di ba pinakain ka? Di ba pumunta ako doon ng lunchtime? Di kumain kami. Dinadamihan namin yung kain. Okay? Para matrono sa yung prospect. Dami mo yung kain. Ngayon, eto. Bebentahan mo na. Ay, hindi po pati kami umaalis po dun sa pinupuntahan po namin pag wala kaming benta. Di ba po nag-lunch kami dito? Payag ka po ba? Dito pa kami mag-dinner. Di ba sabi mo kinain? Ay, hindi na syempre. Dapat makauwi ka na. Okay. Kaya in short, bibilan ka. O ang usapan, kahit anong bilig niya, kahit pa isang sachet ng kape yan, magkano lang ang isang sachet? 50. 50. Ang pinaka-purpose lang niyan, huwag masayang yung oras mo. Dapat may bayad lagi yung effort mo. Okay? Kaya depende siya sa goal mo tapos sa mindset mo. Sa amin kasi yun ang naging mindset namin ni mentoring na nagsisimula kami. Kasi hindi kami pwedeng umalis na wala kami kita ng 300 sa isang araw. Kasi yung 300 na yon, yung 50 doon, igagasolina namin sa motor. Yung 50 doon, ibibili namin ng gatas na anak namin. Yung another 50 doon, pang diaper. Diba? Yung 100 doon, pang load. Eh, ang load kasi nung dati, ano pa, binibili pa eh. Diba? Kaya ang target namin, everyday, 300. O sa inyo, lumalabas ba kayo may goal? Ang iba, tingnan nyo to ha, ang iba sa inyo, nagbi-BMS, umuwi ng walang sales. Ask me why. Why? Kasi wala ka namang goal, wala kang intention, di ba sabi ni mentor mo? Kasi kung may goal ka, may intention ka, hindi pwedeng hindi eh. Parang sa amin, pwede ba ako maglasod sa mga anak ko pag walang gatas yan? Hindi titigil ng iyak yan. Di ba? Oh, okay lang walang diaper. Oh, pero hindi pwedeng walang gatas. Tatakbo ba yung motor namin na following day pag walang 50 pesos na gas? Makakapag-schedule ba kami? Makakapag-follow up kami ng prospect pag walang load? Kaya sa amin, hindi pwedeng sa isang araw wala kaming bentang 300. Ang sales kasi tandaan nyo, control nyo yun. Yung araw-araw na benta, control nyo yun. Hindi kami magdidiman sa inyo ng araw-araw na pay-in. Kasi hindi na, aminin na natin, hindi ka talaga araw-araw may pay-in, yes or yes. Pero pwede mong gustuhin, pwede mong sanayin ang katawan mo na araw-araw ka may benta. Gawin mong standard sa sarili mo yan. Alam mo, everyday, dapat may 300 ka, everyday dapat may 500 ka, everyday dapat may 1,000 ka. Kasi ang dali ng pera actually. Lalabas ka lang, may dala kang produkto, ang dali lang. Kaya lagi iba sa inyo, bakit bumabalik ng hub, walang sale? Kasi okay lang. Kakain ka naman, kahit wala kang bente. Tama ba? Andiyan naman sila mentor, papakainin ka, sasaluhin ka. Pero what if, nung nagsimula kami, yun yung sitwasyon nyo. Yung apply namin, St. Joseph nasa Manila. Up Jackie nasa Legazpi. Up Elma nasa Legazpi. Kami lang nandito. Kaya doon kami gumaling. Especially sa pagbebenta. Especially sa pag-feel. Kasi yun yung araw-araw namin na tinuring namin siyang trabaho nung nagsimula. Hindi namin siya tinuring na kahit may mga downlines na kami, umaasa kami sa downlines namin. Iba ang production ng downlines namin, iba yung production namin everyday. Ngayon, bonus yun pag may pay-in ka. Pero kahit walang pay-in, dapat mag-survive ka within a day. Kasi may anak kang magugutom. Okay? Kaya eto, gagaling kayo dito sa field kapag pinilit yung gumaling. Okay? Kunwari lang, walang sasalo sa inyo para gumaling kayo. Okay? Ano pa ba? Presentation. Pagdating sa presentation, hindi mo kailangan summa cum laude sa pag-present ng product o sa pag-present ng marketing plan. Sabihin mo lang yung the way na naiintindihan mo siya, the way na naka-convince ka bakit mo ito ginawa. Di ba? O, parang ano yan eh, parang sabi nga sa akin ni Sir June Espinosa, hindi nyo nang bagets yung ibang distributor, siya nahihirapan sa pag-present.
Magkano ba ang direct referral? O, halimbawa, pag 10.5, magkano direct referral? 1K. Magkano paying? 1.8. O, anong mahirap doon? Nai-gets nyo? Mahirap lang siya kasi hindi nyo ginagawa. Pero kung ginagawa mo, dali lang kaya. O, ang gawin nyo, mag-save na kayo sa phone nyo nung slide. Tama ba? Tapos mag-save na kayo ng mga ipapakita nyong testimony. Para pag estudyante ang kausap mo, eto estudyante, tinan mo, eto yung 1 day income niya. Eto, 20 years old nagkasasakyan. Eto, 19 years old nagkasasakyan. Diba? Yun yung pinaka-mindsetting mo na. Tapos ang presentation mo, yung slide na. Oh, may mga slide ba kayo sa phone? Yes. I don't know sa ano, sa Android, pero sa Apple kasi may ganito, yung parang, yung keynote. Oh. May ano na, nakasave na ng present. Hindi mo kailangan ng mahabang presentation. Ito lang din ang presentation ko. Oh. Ang bungad ko sa kanya, advertisement pa rin. Ipapakilala ko si Mentor Joseph Lim, tapos yung technocrat. Yun lang yung bungad ko. Tapos ang ginagawa po namin ngayon, advertisement. Kasi dati kasi mano-mano. Di ba pag mano-mano kasi ikaw yung nalapit sa tao. Right now kasi nagbabayad na lang kami kay Meta. O, ito yung sample ads namin. So ipi-play mo, ilang minutes lang naman yun, di ba? O ipapakita mo, tingnan mo. Ito yan o. Yan yung ads namin. Ngayon, yung mga magkiklik dyan, ipakita mo na actual. Tapos yun yung mga tatawagan namin. Ngayon, pag sumagot dyan, ito na yung presentation namin. O ano yung requirement para maka-join sa team namin. Ito na naman sinasabi ko. O, para maka-join, 31 accounts. Okay? Pero ito po, yan yung maximum. Pero meron naman kami 1 account, 3 accounts, 7, 50. Pero ipapakita ko sa iyo, 31 accounts. Kasi ito yung pinakamagandang setup ng account. Kasi malaki ang kitaan. Okay? Kahit ang kausap ko, Gen Z, ito pa rin ipapakita ko. Okay? Kasi ang purpose nito, makita na kung paano ginagawa. Okay? O, tapos, tuloy-tuloy lang yan. O, di ba yung may kapalit, 200,000 left and right, may 87,000 ka. Yan ang naman ang pinapakita ko. Tapos after that, ma-present ko yon, ipapakita ko pa din lahat ng package. I don't know kung ginagawa niyo, pero ako pinapakita. Pero sinisiraan ko yung ibang package. Pangit po yan, ito maganda. Di ba, ito diba 10.5? O, ito, ano ba, ito kausap ko, presentan ko, megaburst. Eh, wala naman itong 200,000, tama ba? Yes. Ipapakita ko sa kanya, 10.5, 1 account. Kaya lang itong 10.5, hindi namin ito pinopromote masyado kasi mas makakatipid ka. Pag ang inabit mo 3 account, 750. Di ba kasi wholesale? Pag wholesale, mas malaki yung natitipid. Oh. 10.5 times 3, ilan? 31,500. Pero pag itong Neoburst binili mo, 89 lang babayaran mo. Nakatipid ka? Yes. Magkano? Nasa 12,500. Hanggang pinakadulo, Megaburst, ilan natipid mo? 125,000 kasi dati 325,000 siya. Di ba? Ganun lang. O ngayon, may makakilala ka ba? Tito mo nasa US. May makakilala ka ba na ano? What if yun ang kausapin natin? O, alam ba, may nagpa-VIP tayo. May 30,000 siya kikitain, tama? O, di may account ka na. Nagets nyo? So, ganun yung ginagawa. Kahit sa field, magagawa nyo to. Kasi kaya mo mag-present kahit 5 minutes lang. Hindi mo kailangan sobrang daming sasabihin. Okay? Same thing din pagdating sa OBI. Di ba yung tinuro ko last time sa training ko, ginagawa niyo ba yan? Yung mga naka-attend? Yes. Ang dali lang ng presentation nun. Kasi di ba, pag nakausap mo na, ay nasendan mo ng video, nag-okay, tatawagan mo na. Ipapakita mo yung bronze. Gusto mo maging 1 million ng coverage, okay ba sa'yo bumili ng 2 bronze? Magkano? 6.3. O, eto na lang bilhin mo, mas makakatipid ka for 750. Kaya ano bang gusto mo? Customer ka lang, kikita kami, o gusto mo din ng negosyo? Which is kikita ka rin. Okay ba sa'yo na nagpupush, user ka pero pusher ka din? Oh. Ngayon, pwede kang bumili ng business package para may negosyo ka rin, kagaya namin. Hindi lang kami, ayaw kasi namin, nakikita lang kami. Pag bumili ka, gusto namin, kikita ka rin. O-operan mo na siya, yung 9,990,
9,990, 10 pesos na lang, 10,000 na, tama ba? Yes. O kung kukuha ka ng dalawang account, magkano? 15,990. De, almost 20,000. Kung bibili ka ng dalawang 9,990. Kung bibili ka rin lang naman, maglalabas ka ng 20,000, eto na lang bilhin mo. 2 accounts na siya, pero 15,990 lang. 16,000 lang siya. Nakatipid? Yes. Nakatipid ka ng 4,000. Ganun lang. So, lagi, tandaan nyo sa pagbibenta, dapat lagi lang kayo nagbibigay ng option. Kasi pag nagbibenta kayo, isa lang ang option na binibigay mo, ang next na pwede niyang gawin, tumanggi. Tama ba? Pero pag laging may dalawang option, pipili siya sa dalawa. Di ba? Bago siya tumanggi, may pagpipilian siya. Nag-open ka ng bronze sa platinum, ano pwede piliin niya? Dalawa lang. Diba? O, pinapili mo ng dalawang package. Kahit anong piliin na doon. Na-gets nyo? So, ganun lang naman sa pagpipresent. Tandaan nyo, walang mahirap sa presentation. Okay? Ikaw lang yung magpapahirap. Depende sa'yo. Okay? So, kailangan nyo lang siyang gawin para matutunan nyo. Okay? Tapos, ano pa ba? Wait lang. Kasi may ninos ako dito yung mga hindi nasabi. Yun lang ang masasabihin ko. Okay. So, pagdating sa sa closing, huwag kayong mahihiyang magtanong sa closing. Ang iba kasi, napresentan, sige po, chat-chat na lang tayo. Di ba? So, dapat meron kayong parang relasyon, di ba? Kung ayaw na sa isa't isa, dapat may closure kayo. So, sa negosyo natin, ganun din. Ang pinakatanong, after nyo mag-present, kumusta po? Maganda ba? Kailan mo po plano mag-join? Yun dapat agad ang tanong. Ngayon, depende na yung magiging usapan. Depende na dun sa Q&A na mangyayari. Okay. Unang tanong, kumusta? Maganda po ba yung negosyo? Anong pwedeng sagot? Yes, maganda. Pag sinabing yes, maganda, o sige po, kailan ka magsisimula? Anong package yung gusto mo? Pag sinabi naman, maganda, kaso medyo pangit. Tanong mo, ano po yung medyo pangit? Ano po yung medyo hindi okay sa'yo? O meron ka po bang hindi naintindihan na part? O dun ka na magpo-focus ngayon. Ngayon, pag may mga sinabi siya na medyo, tawag dito, mga hindi niya nagugustuhan, pwede mo nang ipasok yung ABC rule. Kasi di ba narinig ka na magsalita? Ang maganda doon, ibang tao na mapakinggan niya. O, di ba ano yung ABC rule? Advisor. Advisor. Client. Ikaw yung bridge. Parang ligawan. Ikaw yung tulay. Tama ba? Nagiging madali ang ligawan pag may Bridge. tulay. Okay. Ngayon, tawag ka na agad kay apply mo. O, halimbawa nasa field ka. O, tawag ka na kay apply. I-video call mo na. O, na-gets nyo? Tapos pag magpapa-A kayo, magbigay na kayo ng tip. Kasi example, lahat ito apply ko. Pag wala akong binigay ditong topic, baka pare-pares na lang sabihin, magmumukha tayo scripted. Tama ba? Kaya dapat, bibigyan ko to ng topic, bibigyan ko to ng topic, bibigyan ko to ng topic. Okay? Tapos pagdating sa pagpapa-A, marami kasi yung purpose yung pagpapa-A. Number 1, pwede ka magpa-A na ang purpose mo is makarelate yung kausap mo. Example, ang kausap mo estudyante, magpa-A ka, estudyante din. Para isipin niya, ay, puri mga estudyante pala dito kumikita, di ko kaya na, kaya ko rin. Pag teacher, pakausap mo sa teacher din. Pag police, pakausap mo sa police din. Para magkaroon sila ng connection, maisip niya na pwede. Kasi may gumagawa na nakapareho niya. Naiingat siya? Yes. Pwede din kayo magpa-A na ang purpose nyo is to challenge ng kausap nyo. Especially pag ang kausap yung lalaki, mapapride kasi ang lalaki. Okay? Minsan nga, tinginan lang, nagsasaksakan na eh. So, anong tingin mo, ano? Mapapride sila. Okay. Kaya gawin nyo, pag lalaki, ang kausap nyo, i-challenge nyo lagi sa babae. Example, ito, 21 years old, papakausap ko sa 18 years old na babae. Tapos tuturuan ko na yung 18 years old na babae na yon. Ito, kakausapin natin, 21 years old to. Sabihan mo lang,
I-challenge mo lang kung ikaw ka 18 nagagawa, how much more siya, 21 years old, lalaki pa. Diba? O matatamaan mong ego nito. Diba? Ganun siya. Lalo na pag halimbawa, yung kausap nyo na mga lalaki may edad, ang daling matamaan ng ego niya. Halimbawa, 40 years old pala ako. Halimbawa, nasa 50, kaya nasa 60. Ipapakausap mo sa mga kagaya ng mentor mo, yung mga nasa 30 plus ang edad. Ang kausap niya lalaki, nasa 50. Oh. Eh, sir, ako nga, ang edad ko nasa 30s pa lang, pero nakapag-31 accounts ako. How much more sa'yo? Kung ka na, 50 plus ka na. Diba? Eh, ang ganda ng contacts ko, dami mong pwede mong gawang paraan. Eh, kung ako nga, nagawa ko in 3 days time. Siguro ikaw, mga 1 day lang, kaya na. Diba? Mga ganun na, it's a challenge yung kausap. Okay? Another, na pagpapa-A, pwede ka magpa-A na ang purpose lang is to inspire. So, ang gagawa nito, yung may mga result, yung kumikita ng 6 figures per month, yung may mga sasakyan, mga millionaires club, yung mga mentor na gagawa nito. Bigyan mo lang din siya ng topic. Mentor, pakitaan mo lang po mentor ng mga travels mo, mga achievement mo, ano yung mga nabili mo, para at least makita po niya yung future na naghihintay sa kanya pag ginawa niya itong negosyo na to. Okay? Or, pwede kayong mag-A kahit walang mentor. Meron kayong result na mentor, tama ba? Yes. O yun ang ipakita nyo. Yung mga income ng mga OFW na kasama natin. Di ba? Marami tayong mga OFW na kumikita ng malalaki. Nagsi 6 figures buwan-buwan. I-save mo yun. Di ba? Kung hindi mo ka-close yun, hindi pa paano mo tatawagan yun. Hindi mo friend. At least, mayroon kang mapapakita slide. O, halimbawa, si Ma'am, Hong Kong. Ay ba, may Hong Kong ka po? Ma'am, eto, sa Hong Kong din po ito. O, si Ma'am, ganito po, same po kayo. OFW din po ito for 20 years, blah, 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 blah. Pero ito po, kumita po siya ng half million in 3 months time. Okay po ba sa iyo, Ma'am, kumita ng kalahating milyon sa loob ng 3 buwan? Kasi kung nagawa niya, kaya mo din. Same kayo ng background eh. Di ba? O kaya, yung turo approach lang, alam niyo ba, yung tuturo mo lang, halimbawa, nasa baba kayo, tuturo mo lang. Nag-offer ka ng OBI, ito po pala, office namin. Ano ba, inisa-isa niyo yung establishment sa market. O sabihin niyo lang, may office po kami dyan sa galleria, try mo po, dumaan mamaya. Makikita mo, pagdaan mo po dyan sa may uncles dyan, sa taas po niya, may malaking karatula po, Orbis Pictures. Yan po yung office namin. So, ganun po kaganda yung negosyo natin. May physical office tayo. Diba? Ganun lang. O kaya, yung mga coach